Sa pagpapatuloy ng arangkada ni Wonderboy Martin para sa ninanais na kampyonato ay muling magbabalik sa Land of Marvel, Mexico. Tune-up fight kontra sa pambato nilang si Ruben Tostado Garcia. Ang boxing ay negosyo at syempre kailangang maprotektahan ang interes ng mga nag-i-invest dito. Lalo na't pwede maging #1 contender si Wonderboy soon after ng Naoya Inoue versus Sam Goodman. Handa na kaya si Martin para isabak sa world title fight sa susunod na taon? At sino naman kaya tong bagong contender na tingin ng karamihan ay magiging pataba lang sa perpektong kartada ng Pinoy? Really, I'd like to see him take his act overseas na. Yan ang gusto kong makita. Sapagkat nandun po talaga ang market, nandun po ang mga seryosong kompetisyon na naghihintay sa isang boksingero. Alam naman natin, ganyan din naman na naging direksyon ni Manny Pacquiao hindi ba? Ilan na lang ba ang mga exciting Pinoy boxers na natitirang active ngayon? Ang mga pangalang Casimero, Triple M, Fajardo, Mindoro, at marami pang iba ay ang mga boksingerong eksplosibo. Sumasalamin sa estilong Pinoy na noon pa ay dyan tayo nakilala. Finish him! Meron rin tayong mga undefeated gaya ni Pasiones, Laurente, Marshall, at iilan pa. At syempre ang pambato ng Ifugao, Carl James Wonderboy Martin. And I do believe that Martin is still one of our best prospects for a world title. Mabilis, twitchy, may lakas rin at syempre stamina na aabot hanggang sukdulan. Abay isa ito sa inaabangang sumampa. Kung sakaling umakyat ng featherweight itong monster ng Japan, asahang si Martin ang isa sa mga susungkit sa maiiwang titulo. Kaso lang in his last 5 fights, ay puro tune-up lang, wala gaanong kalidad na oposisyon. May isa pang ang Tanzanian na may kilikili power kaya gusto agad i-knockout ni Martin. Si Baldonado lang yata ang huling nakalaban na talagang nagbigay ng challenge sa kanya. Unang nagpabagsak sa kanyang buong karera, kaya sigawan ng mga nakasaksi. Eto mga tol! Bumagsak! Bumagsak na tol! Ito na nga yung sinasabi ko! Bumagsak si Carlos Martin! Bumagsak si Carlos Martin doon! Eto na! Nakamadali natin! Pukpukan ang kabuo ang laban. Tinatamaan at napupuntusan si Baldonado, habang nakakounteran rin si Martin ng mga solid. Taunting ito pong si Carl James Martin. Parang may red mark dun sa kaliwang mata. Hi. Now let's look at this again. Ito nga si Carl James Martin. Ngunit nanaig pa rin ang tubong Ifugao pagkatapos maubusan ng hangin itong pambato ng Cotabato. Ito nga si Wonderboy is fighting fire and fire. He had him trapped on that corner. Ngayon naman sa ropes. Partner, I think he senses. Dalawang champion. Let's see. He's trying to fight back. This is a guided snap. But he's getting hammered. Oh, the referee. It is all over. The referee steps in. After nun, nilabanan niya ang ranked 239 sa BoxRec na si Charles Tondo. Sumunod ang Thai fighter na ranked 247 sa BoxRec na si Comgrich Nantapech. Dominado ang ranked 313 na si Oscar Dugue ng Tanzania. Isa na namang Thai fighter na ranked 424 na si Chaiwat Buat Krathok. At ang panghuli niyang winasak sa second round ay si Anthony Salas ng Mexico na ranked 517 ng BoxRec. At ngayon magbabalik kontra dito kay Tostado na ranked 649 ng BoxRec sa Super Bantamweight Division. Marami pa akong target sa susunod and then today, family muna ako at rest muna para makapag-isip-isip and then after 1 week siguro, go for the next plan. You need to consider rin na strategic ang bawat galaw ng isang team para mas masecure ang spot for a world title shot. With money and a lot of connections, automatic usad ang karera. Alam nyo naman ang galawang Sean Gibbons, kaya mabilis umusad ang rankings ng mga kababayan natin. Ramdam nating lahat yan. Kaya sina Magnifico, Tapales, at iilan pa ay palaging pasok sa top 10 ng mga sanctioning bodies. Kaliwat kanan at hindi ka nais-nais na komento ng mga Pinoy boxing fans na halos below the belt na. Kailangang mapanatili ni Martin ang kasalukuyang posisyon kesa naman isugal niya ito sa high risk at low reward. Strategic move yan para ang minimithing kampyonato ay hindi na pumiglas kapag umakyat na si Inoue. Anong masasabi
masasabi mo dun sa mga tao na sinasabi, lagi kang kinikriticize na yung mga kalaban mo ay mahihina daw, yung iba sasabihin magtataho, mga taxi driver, mga ganon. Anong mensahe mo sa mga ganong tao na nagsasabi na so far ganon naman kinakalaban mo? Thank you. Thank you lang. Wala naman akong comment sa kanya. Na kasi normal na po yan. Despite sa negative backlash ng karamihan, ay may husay rin naman talaga itong si Martin. Technical-wise, solid ang jab, may footwork, ring generalship, power punches at syempre yun nga ang stamina niya. Kaso lang mas masusukat talaga yan sa quality opponents kung hanggang saang level na ba siya ngayon kumpara sa mga legit na big fish ng division. He's got personality, he's got conditioning, he's got power. Isa sa nagko-call out sa kanya ay walang iba kundi itong Namibian knockout puncher. Ito ang isa sa legit dahil talagang may ibubuga at kakain ng mga suntok. Ultimo si Casimero ay napuruhan at matibay rin ito dahil bumangon para bang zombie pagkatapos makatikim ng bazooka left hook. Finish him. Sigaw ng karamihang Pinoy ay palagan na ni Martin itong aroganteng panay hamon. Kung sakaling ito ay maganap, sino ang manok mo? O baka puro pa-hype lang tong si Philippus para makuha ang atensyon ng mga Pinoy fans kahit wala naman talagang opisyal na hamon sa ating kababayan. It's easy to talk, but inside in the ring is just me and you. No one will come protect you, just me and you must protect yourself also. 試合を仕掛けます。岩佐さん入りそうですか。さすが大国選手、右ガードをがっちりと顎にくっつけてるので、それをもらっていること。クリンチはフットね。はい。ちょっとまた動きが止まった。攻めてくる。ロープを背負います。危険な戦い、自ら足を踏み入れましたが、左のフック止めました。 Sino ba tong makakalaban ni Martin sa pagbabalik niya sa Mexico? May record na 27 wins, 14 losses with only 10 knockouts. Ang medyo tagilid pa dito, sa 14 niyang talo ay may 9 na beses siyang na-knockout, halos kasing dami lang din ng recorded knockout victory niya. Typical boxer lang din, hanap buhay ang maging record padder sa mga umuusbong na boksingero. Maganda tong pagpraktisan ni Wonderboy to build up his confidence towards the future title shot. Positive or negative comments man, abay sure yan na marami pa rin ang manonood. He also has a lot of people on his back, lalo na ang mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo. Isa ngayon sa pinapahinog to be one of our champions in the future. Remember, you have to go after the spotlight because the spotlight will not go after you. Ang tanong, ilang round kaya tatapusin ni Martin ito? Or who knows, ma-upset siya nitong tinuturing ng iba na magtataho lang? Kaya abangan ang muling pagsampa ng binansagang Wonderboy.